with affirmative 257. House Resolution number 989 are hereby adopted. Sa part 1, nalaman natin kung ano ang impeachment at sino ang pwedeng i-impeach. Ngayon sa part 2, pag-usapan natin ang pinaka-importanteng bagay. Paano ba talaga gumagana ang proseso? At bakit ngayon sa ikalawang pagkakataon, mas komplikado ang sitwasyon kaysa noon? Bilang isang mambabatas, ito ang version na hindi mo maririnig sa ibang lugar. Ang apat na yugto ng impeachment. Una, ang complaint o pagsisimula. May tatlong paraan para magsimula ang impeachment. Una, isang mamamayan na may endorsement ng isang miyembro ng House ay makakapag-file ng verified complaint. Pangalawa, isang miyembro ng House mismo ay makakapag-file ng verified complaint. Pangatlo, at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng House ay makakapag-file ng verified complaint o resolution. Ikalawang yugto, ang House Committee on Justice o ang screening. Kapag na-file na ang complaint, napupunta ito sa House Committee on Justice. Ang committee ay may maximum na 60 session days para pag-aralan ang kaso, magsagawa ng hearings at mag-decide kung may probable cause o wala. Sa kaso ni Vice President Sara, ang committee ay nagsagawa ng mahabang hearings mula March hanggang April 2026. At noong April 29, ang committee ay pumoto ng 53 laban sa 0, unanimous, na mayroong probable cause. Ikatlong yugto, ang House Plenary. Ang boto para ma-transfer ang kaso sa Senado, kailangan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House. Sa kasulukuyang Kongreso, may 318 members ang House. 1/3 nito, 106 members. Ngayong May 11, 257 members ang bumoto para i-impeach. Yan ay halos 3/4 ng buong House of Representatives. Opisyal na na-impeach si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. Ikaapat na yugto, ang Senate trial o ang tunay na laban. Kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, ang buong Senado ay nagiging isang impeachment court. Ang Senate President ang nagiging presiding officer, katulad ng isang hukom. Ang mga senador ay nagiging mga hurado. Ang House ay magpapadala ng mga prosecutor. Si Vice President Sara ay magkakaroon ng kanyang sariling defense team. Para makonvict, para matanggal sa pwesto, kailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa 24 na senador, kailangan ng 16 na boto para makonvict. Ito ang pinakamataas na threshold. Kaya kahit na-impeach ng House, hindi automatic na matatanggal sa pwesto ang isang opisyal. Ito ang proseso ng impeachment. Dinisenyo ng ating konstitusyon para tiyakin na hindi basta-basta maaalis ang isang opisyal dahil sa political reasons. May mekanismo para i-hold accountable ang pinakamataas na opisyal at may sapat na proteksyon ang akusado para hindi ito maging political weapon lang. Abangan ng Part 3 ang pinaka-controversial na bahagi. Bakit na-void ang unang impeachment? I-follow mo ako at i-on ang notifications. At i-share ito sa mga taong gustong tunay na maunawaan ang nangyayari. This is your nagmamahal, Lara Ventura.